Mateo, 24 na kabanata. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At magkakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisisindig ang mga bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkakayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan sa isa't isa, at mga kakapuotan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya maliligtas. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Kung magkagayoy, magsitaka sa mga bundok ang nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba na nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Sapagat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, "Narito ang Kristo," o "Nariyan," huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati na mga hirang. Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo, kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, "Narito, siya'y nasa ilang," huwag kayong magsilabas. "Narito, siya'y nasa mga silid," huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay,
ay doon na nagkakatipon ang mga uwak. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alap-ap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak. At kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat ng hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusumpling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay magsisikain at magsisiinom at mag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo, sapagat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsiyanda naman, sapagat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay naratnang siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay, at oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.